Welcome everyone to this academic presentation on the topic of religion and its influence to one individual. In this interview, we will critically explore how religion shapes the views, worldview, and the behavior of an individual. By examining diverse religious perspectives, we aim to gain a deeper understanding of the role religion plays in shaping moral frameworks, social norms, and personal identity. With that said, let us now begin our discussion. Paano hinubog ng religion mo yung pagkatao mo? Honestly, malaking bagay sa akin yung religion since naging malaking bahagi siya ng pagkatao ko. Natuto ako mas maging mapagkumbaba, mahinahon, at umiwas sa mga desisyong nakabase lang sa emosyon ko. Sa tuwing may kailangan akong pagdesisyonan, iniisip ko muna kung nakakalugod ba to sa Diyos, sa Panginoon. Tsaka yung mga aral na meron sa amin na tinuturo sa religion namin ay nakabase lamang sa Biblia. Mga aral na yon ay ginagawa kong guide sa araw-araw, lalo na sa ugali ko at para na rin sa mga prinsipyo ko sa buhay. Nagsi-celebrate ba kayo ng birthday, ng Christmas, or ng Holy Week? If not, bakit? Hindi po. Sa amin kasi, sa turo ng Biblia namin, walang nakasulat doon sa Bible na kung anong petsa pinanganak si Kristo. So, hindi namin sineselebrate ang mga ito, lalo na wala ito sa Biblia. Nakabase lang kami sa mga nakasulat sa Bible at hindi kami nagdadagdag o nagbabawas ng anong impormasyon doon. Lalo na ng Holy Week, hindi rin namin nabasa sa Bible na ipinanganak si Kristo ng December 25 at yung Holy Week ay para sa amin, tradisyon yun ng tao, hindi ng Diyos. Tungkol naman sa birthday, hindi naman siya totally pinagbabawal pero hindi namin masyadong ganon ka binibigyan ng pansin dahil hindi siya bahagi ng pananampalataya namin. Anong paniniwala o tradisyon sa religion nyo ang pinaka-paborito mo? At ano naman ang paniniwala ng religion nyo ang gusto mong baguhin o hindi ka sumasang-ayon? Ang pinaka-paborito ko ay yung tinatawag naming Bible exposition. Doon mo talaga mararamdaman na ang mga impormasyon na ibinabahagi ng aming religion ay hindi lamang dahil nakabase sa opinion, ngunit ito ay nakabase sa kung anong nakasulat sa Biblia at kung ano lamang ang nasa Biblia talaga. Kung meron man akong bagay na minsan hindi ko agad maunawaan, ay sinusubukan ko pa rin itong basahin ng paulit-ulit at hindi ko ito pinag-question. Pinag-aaralan ko ito at saka inuunawaan ng mas matindi. Pero sa totoo lang, wala akong makita na gusto kong baguhin sa doktrina namin. Kasi may sapat na paliwanag ang mga ito dahil ito ay nasa Biblia. Paano ang proseso para maging miyembro sa inyong religion? May binyag din ba kayo? Yes, meron kaming binyag, pero may proseso din para bago ka mabinyagan. Una, kailangan mong tumaan sa Mass Indoctrination series na ang lessons ay galing sa Biblia. Tinuturo din yung mga pangunahing doktrina, yung mga impormasyon na kailangan mo munang malaman para alam mo kung ano ang sinasapian mo sa amin. Para alam mo kung ano ang sinasalihan mo at hindi ka magtatanong, parang hindi ka masyadong mawawala, ganon. Para alam mo kung anong klaseng pananampalataya ang meron sa religion namin. Dahil ang religion namin ay purong Bible-based lang na information. Pagkatapos mo makumpleto yan, tsaka ka na lang pwedeng mabinyagan at ginagawa ito sa tubig, simbolo ng pagbabagong buhay. Recognizing and respecting these differences is vital in promoting interfaith dialogue, mutual understanding, and social harmony. Thank you for taking the time to engage with this meaningful topic. We hope that this presentation has offered valuable insights and encouraged further reflection and critical thinking. And once again, thank you